Ginanap kamakailan ang briefing of the Department of Justice and its attached agencies on their respective plans and programs para sa taong 2026. Kaugnay niyan, panoorin po natin ang naging presentation ng Public Attorney's Office sa pangunguna ng ating hepe, PAO Chief Persida Acosta. Kung hindi tayo, sino pang ama, bayang Pilipinas, pagkaganda, magmamahal at kakalinga, kailangan may mangunguna katulad mo, isang agilan lumilipad kahit na mag-isa. May malasakit sa tuwina, may tapang para sa hustisya. Pilipinas, Pilipinas, isulong magandang bukas. Kahirapan ay magwawakas upang kaunlaray. The second regular meeting of the Committee on Justice in the 20th Congress is hereby called to order. Is there any objection? Good morning to my esteemed colleagues, our distinguished vice chairs, regular and ex-officio members of the committee, and of course, to our invited resource persons and guests. Today, we will begin the briefing by the Department of Justice and its attached agencies. We have invited representatives, Dr. Persida V. Rueda Acosta from the Public Attorney's Office. Mangunguna makakasama sa misyong pangarap ng masa. Walang urong maiiwan, lahat tayo ay sasagana. Halina at magkaisa na, kapit kamay tayo, lahat na. The Honorable Attorney Acosta is recognized. Ang logo po namin ay na-enhance para ilagay ang Salus Populi as Suprema Lex. The welfare of the people is the supreme law of the land. Isinilang po ang Paulo noong 2007 sa bisa ng pagkakaisa ng mababa at mataas na kapulungan. At binigyan po ng independence and autonomy ang PAO sa Department of Justice para magkaroon po ng pagsulong ang katarungan na hindi pag-isipang may kolusyon ang piskal at ang PAO. At ang PAO po ay Principal Law Office of the Government para sa maralitang Pilipino kung kinakailangan po ng mga may kaya, mga taxpayers, sa biglang pangangailangan, kami po ay na-assign na Council de Oficio ng ating husgado. Ito po ay binigyan ng Kongreso ng malaya at matapat na paglilingkod sa civil, administrative, labor, criminal cases ng lahat ng nangangailangan ng tulong legal. At sa Philippine Development Plan for 2028 ay kasama po ang 8-point socio-economic agenda sapagkat as of December 2024, umabot na po ng 15 milyong Pilipino ang sinisilbihan ng PAO. Kaya napaka-interesting po ang tanggapang ito na magkaroon ng independence at matapat na paglilingkod para sa hustisya. Structure, ako po ang inyong Chief Public Attorney sa mahigit na 24 na taon na, 4 na Pangulo, nandito pa rin po ako sa inyo at your service. Kasama po ang mga opisyal, ayan ang organizational structure, at meron tayong mga distrito, umabot na po ito ng 364 sa ating mga lalawigan, syudad, liblib na dako, at may 4 pa pong i-create sapagkat meron pong mga court na na-create ang ating Kongreso. Programs, legal aid, at meron po tayong indigency test para sa regular representation. Meron po tayong pagkilala doon sa bibigyan. Pero sa temporary, kahit sino po, kahit dating Pangulo ng Bansa, pwedeng i-represent kapag siya po ay nawala ng abogado, pero pansamantala lang. Meron po tayong non-judicial services, counseling,
Administration of oath, sangayon sa Republic Act 9406, inquest, custodial interrogation, investigation assistance, jail visitation, legal outreach program. Meron din tayong FB Live para po sa legal aid at legal advice. Meron po tayong legal, medical, dental, optical, jail visitation program. May pagdalaw sa mga IPs. At meron po tayong empowerment. Lagi po may convention. At sumasama rin po tayo sa mga serbisyo karaban ng Kongreso. At meron din tayong OFW serbisyo karaban abroad. Inumpisahan na po yan sa Hong Kong, sa Qatar. May pagtulong din tayo sa mga BAUSI victims, torture victims, children in conflict with the law, suspected terrorists, barangay health workers, seafarers. Ito na po ang challenges. Ang PAW po ay 1:1 sa batas, 1 court, 1 PAW lawyer. Pero nawawalan po ng naka-assign sa court kapag ka may labor, may administrative cases, may special needs ang ating mga kababayan. Kaya napapanahon pong humingi ng tulong sa ating Kongreso na ipari sa piskal, 1 court, 2 PAW. Kasi hindi lang naman kami pang criminal cases. Samantalang ang piskal, majority criminal cases. Nasa amin ang labor at kakambal pa rin namin ang Solicitor General sa apila. Sila po ay separate entity at meron po tayong special na field service. Pero walang dagdag item dahil binabase lang po ng DBM sa 1:1. Binibilang ang court, bibilangin kami. At nakakalungkot, sa program fund po last year, 2024, kasama ang PAW, nag-insert ang Kongreso, ang House. Salamat kay Kong Rufus at sa inyong lahat. Around 500 million para sa dagdag item. Pero malungkot ako dahil may 87 items pang hindi na i-release ang DBM. Ang PAW po, ako po ay naatasang lagi lamang makiusap. Pakiusap. Sana po i-release dahil tumatawag na po ang OWA, ang DMW, kailangan lahat ng region, may lawyer, may PAW ang seafarers. Batas po yan. At lagi po nagkikreate ang ating Kongreso ng branches of court. Pero wala naman pong katumbas na creation ng PAW lawyer. At wala din pong katumbas na creation ng staff. Ang PAW po ay api-apihan at ninais ko na rin pong maglingkod dito at dito tumanda dahil paano ang maralita kung wala pong mangunguna at magtitiis dito kahit po madalas tayo ay naaapi. Okay lang po yon para sa bayan. At meron pa po kaming problema, yung aming building, kala nyo ba, flood control lang ang problema. 2019, inumpisahan, pinondohan, at binayaran namin ang NHA sa lupa. Pero hanggang ngayon, minsan din ay binabaha sapagkat wala pang waterproofing at hindi pa kompleto ang bintana. 2019, 2026 na, kami po sa PAW office, ang mga lawyer, 3-4 sa isang table. Dahil 2 floor lang po kami sa DOJ Agencies Building, halos 500 kaming nag-o-occupy. Magtiis. Pero pwede namang di magtiis kung gagawan po ng solusyon. Ang NAPROS po may wellness, ang PAW wala. Ang NAPROS merong survivorship, ang PAW wala. Pero ang Republic Act 9406, pantay ang karapatan, benepisyo, rank, privileges ng piskal at PAW. Pero hindi po na ipapatupad. Meron po kaming request hanggang ngayon nasa DOJ dahil ni-repair ng DBM. Sana po kung saan man dako dadali ng kapalaran ang ating mahal na Secretary Boying, mapirmahan niya ang parity in rank ng senior officials ng PAW at ng ating mga piskal. Dahil sila naman po ang magkatunggali sa ating hukuman. Ako po, walang problema. 2004 pa, 20 years ago, naging cabinet rank dahil ako po itinurungan ni Karina David, ating CSC, at ako po ay nagkaroon ng isang award kaya ako na-promote na cabinet rank. Kaya siguro tumagal ako sa pwesto ko. Pero kung pangkaraniwan lang din na mas mababa, hindi kakayanin na pati ang pangailangan ng maralita ay aking tugunan. At nakakadalak po, nung nakaraang taon, 100% ang grade ng PAW sa DBM ranking. At sa buong Department of Justice, ang PAW lang ang outstanding. Ang grade namin, 100%, perfect score of 5 at outstanding. Bukod tangi sa Department of Justice. Kami lang po yan sa tulong ng Panginoon. Legislative agenda, kailangan siguro magkaroon ng batas para ang PAW o Republic Act 9406 ay magkangipin.
para ipatupad na sadyang ang piskal at PAW ay dapat magkapantay. Hindi lang kami second-class lawyer sa department, sapagkat may batas naman. At ang sabi ng iba, pareho kayo ng rank, pareho kayo ng privileges, pero dapat iba ang salary nyo. Di ba po ang salary ay base sa rank, sa salary grade? So talagang kailangan namin ng tulong ng ating mga mahal na congresswoman at congressman para po ang PAW ay lalong yumabong. 5 taon, 10 taon umaalis ang mga PAW, judges, prosecutors, hirap na. Ilang kliyente bawat buwan? 200 hanggang 400 milyon sa bawat taon? Sino ba namang PAW ang tatagal kung hindi mayroong passion for justice? Sabi ng iba, tumanda ka na dyan, Persida. 39-year-old ka na ma-appoint, ba't nandiyan ka pa? Sabi ko, kung hindi tayo, ay sino pa nga ba? Kaya despite the operational and external challenges, regardless of political climate, nandito kami. Neutral po ang PAW. Kung sino ang Pangulo, susunod lang tayo. Kung anong batas, ipairal. Ang walang sala, palayain. Ang may sala, hatulan ng tamang hatol. At kami po hindi pumapayag na kapag walang sala ay manatili sa kulungan. Kaya humigit kumulang 200,000 ang napalaya nung nakaraang taon. At sa BGMP, alam ng BGMP, sunod-sunod na paglaya at sa tulong ni Secretary Remulla, ngayon lang nangyari to. Maraming nakalaya sa New Bilibid prisons. Buwan-buwan, nagpapalaya po kami ni Kuya Greg Katapang. Itutuloy po namin yan. Ibibigay ang good conduct time allowance sapagkat batas yan ng Kongreso. Dapat ipairal, bakit iipitin? At siyempre, ang plea bargaining sa drugs, ayan po na ipairal, tinulungan po kami ng Supreme Court at tinulungan din kami ng Kongreso. Yan lamang po, kami lahat sa PAW mananatiling tapat sa aming tungkulin para sa inambayan. Maraming po salamat. That was very substantial and passionate indeed. I think all the challenges were heard by the committee members loud and clear, Chief Acosta. And we need to be firm in our stand sapagkat sa atin kumukuha ng lakas ang mga litigants. Thank you. Let us give all of them a round of applause, please. Maraming salamat po and we hope to see you on our next hearings. Persida Acosta, lingkod ng bayan. Persida